Ayan, magandang araw, grade 8 Masugid. Maaari ko bang makita ang inyong mga magaganda at poging mukha? Maaari bang mag-open cam ang mga students ni Teacher Tin? Ayan, nakikita ko na si Blessy, nakikita ko na si Jabez and Marco, and also si Tay. Wow, ang fresh naman ng student ni Teacher Tin. Ayan. How about the others? And nakikita ko na din si Ali. So, ayan, ating simulan ang ating klase sa pamamagitan ng isang panalangin. Sandali lamang. Dahil nagkakaroon ng technical difficulties, teacher, um, Marco, maaari mo bang i-lead ang ating panalangin para sa ating klase? Sige po, teacher. So, let's Salamat. bow down our heads and to the presence of our Lord. So, Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Mapasamin ang harian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming mga kanin sa pang-araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami paintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat, Marco, para sa ating panalangin. Ngayon naman ay tayo magtatala ng liban at dumalo sa klase. Kalihim ng klase, maaari mo bang iulat ang mga dumalo sa ating klase ngayong araw? Ma'am, wala pong lumiban ngayon sa ating klase. Lahat po ay nandirito. Maraming salamat, Blessy. Ngayon, yamang naitala naman na ang mga liban at dumalo sa ating klase, maaari bang malaman kung ready na ba ang grade 8 Masugid? Maaari ba kung makakita ng ready sa ating chat box? Please send ready kung ready na, kung handa na matuto ang ating mga mag-aaral. Ayan, nakikita ko na si Tay. How about the others? Handa na ba? Ayan, nakakatuwa naman. Bago tayo magpatuloy, atin munang discuss ang ating panuntunan sa ating klase. Jabez, maaari mo bang basahin ang una nating panuntunan? And and mga panuntunan sa klase. Iusisa ang impormasyon, suriin ang katotohanan, ipaliwanag ang iyong pag-iisip, at pakinggan at pahalagahan ang bawat pananaw. Maraming salamat. So bakit ito ang mga panuntunan ni Teacher Tid sa ating klase? Unang-una, mahalaga na iusisa natin ang impormasyon dahil para malaman natin kung ano ba ang nilalaman nito. Kaya dapat matuto tayong magtanong ng mga tanong na ano, paano, at bakit. Pangalawa, suriin ang katotohanan. Marapat na bago tayo tumanggap ng isang ideya o opinyon, um, dapat tiyakin natin kung tama ito o mali. Pangalawa, ipaliwanag ang iyong pag-iisip. Sa klase ni Teacher Tid, ayoko na sasagot lang tayo ng kung ano yung mismong sagot natin. Dapat i-share nyo or ipaliwanag ninyo kung paano nyo nakuha ang inyong ideya o opinion. Pangatlo, at ang huli, pakinggan at pahalagahan ang bawat pananaw.
sa klase ni Teacher Tin, dapat bukas ang ating isipan dahil sa ganitong paraan ay mas matututo tayo. Maliwanag ba? Ayan. Maraming salamat. Para sa ating unang gawain, ito ay tinatawag na pili o peligro. Sa gawain na ito, may share si Teacher Tin na isang Google na link. For a while. Ayan. Maaari na kayong pumasok habang nagpapaliwanag si Teacher Tin ng panuto. Para sa panuto, iisipin lang ninyo na kayo ay isang miyembro ng bansa at katatapos lamang ng isang digmaan dito at ito ay nagresulta ng pagkawasak ng bansa at bilang tugon ang ating pamahalaan o yung mga lider ng ating bansa ay nagmungkahi ng mga hakbang para makabangon muli ang ating bansa. Ngayon, tutukuyin nyo kung kayo ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa mga tugon na iminungkahi ng ating mga lider. Pipindutin nyo lamang ang sang-ayon kung kayo pipindutin nyo lamang ang smiley face kung kayo ay sang-ayon at sad face kung hindi. Yeah. Maaari bang mag-raise hand yung mga students na naka-access na ng link? Ayan, nakikita ko na si Blessy. How about the others? Si Marco, naka-access na. If you guys wondering bakit pala tumitingin si teacher sa ibaba, it's because nakadalawang devices ako para makita ko naman yung mga magaganda at pogi yung mga mukha. Ayan. Sino pa? Ayan, si Ali, si Tay. How about the others? Ayan, si Juliana. Na-access na. How about Chavez? Kung nagkakaroon tayo ng problema sa pag-access ng account, maaaring ipabatid kay teacher. Ayan. Hintayin lang natin si Chavez. Bago tayo magsimula, nais ni teacher malaman kung naiintindihan ba ang ating panuto para sa ating gagawin. Malinaw ba? Wala nang tanong? Ayan, nakikita akong tumutungo si Marco and Blessy and also si Tay. Ayan. So, maaari na ba tayong magsimula? Ayan, nakikita ko na yung mga hearts nila. Parang ready na ang ating grade 8 masugid. Para sa unang tugon, makipag-alyansa para sa tulong at proteksyon kapalit ng ilang limitasyon sa desisyon ng bansa. Kayo ba ay sang-ayon o hindi? Ayan, may nakikita na ako sumasagot ng hindi sang-ayon. Ayan, may dalawa nang nakakasagot. 3, hindi sang-ayon. Hindi sila sang-ayon sa tugon ng pamahalaan. So, maaari ko bang malaman kung sino yung mga hindi sumang-ayon dito? Sino ang mga sumagot ng hindi sang-ayon? Blessy, maaari ko bang malaman kung ano ang iyong sinagot? Ma'am, naniniwala po kasi ako na wala rin pong may tutulong yung tulong at proteksyon na ipinaglalaban kung meron po tayong limitasyon sa desisyon. Dahil sa desisyon po nagsisimula ang lahat. Tama, dapat si Blessy naniniwala na dapat ay tayo ang may hawak ng ating desisyon sa ating bansa. How about si Marco? Nagtataas kanina? Ayan po teacher, sa end ko po hindi rin po sumasang-ayon. Sa kadahilan na nakikita ko po to,
as a short-term solution rather than a long-term. Kasi kahit na, yes, may benefit yung pakipag-alliance natin sa ibang bansa, however, kasi nakukuha yung konsepto ng soberanya sa atin. Sa konsepto ng AP, ang tawag po dito yung Westphalian sovereignty. Wow. Dahil may natutunan tayong bago kay Marco, ano, nakakatuwa dahil si Marco hindi lang for short term yung kanyang iniisip. Kaya siya nag-disagree dahil iniisip niya yung long term na epekto ng magiging desisyon. Pangalawang tugon, ilaan ng pondo sa pagsasanay sa trabaho kahit mabawasan ang agarang ayuda. Maaari na kayong magsimulang magsagot. Ayan, may tatlo na akong nakikitang sumasagot. How about the others? Apat na. Sino pa? Ayan, 5. Lahat sila ay sang-ayon. Tay, maaari ko bang malaman bakit sang-ayon ang iyong sagot? Hello po, teacher. For me po, sang-ayon po ako kasi po yung pagsasanay para sa trabaho is a long term po tulad po ng nabanggit ng kaklase ko kanina at okay lang po na mababawasan lamang po yung agarang ayuda dahil hindi man po mauubos totally. Tama, ano, nakakatuwa din si Tay kasi iniisip niya yung epekto nito sa kinabukasan ng bansa. Susunod naman, unahin ang depensa ng bansa para sa proteksyon kahit maantala ang pagpapatayo ng mga ospital. Yan, may mga sumasagot na ng hindi sang-ayon. How about the others? Ayan. Nakikita na ni teacher, 4 na yung nakakasagot. Um, may isang sang-ayon, okay? Sino ang sumagot ng sang-ayon? Maari bang malaman ni teacher bakit sang-ayon ang iyong kasagutan? Okay, mamaya na lang yung sang-ayon. Dito muna tayo sa mga hindi sumang-ayon. Sino ang mga sumagot ng hindi sang-ayon? Bukod kay Blessy and Marco at kay Tay, sino pa? Jabez, maaari ko bang malaman kung anong iyong kasagutan? Hindi po ako sang-ayon. Hindi kayo Kasi po, hindi ka ay, sige. Sige, bakit hindi ka sang-ayon? Sorry. kasi po I think mas mahalaga po na pagtuunan po ng pansin yung mga ospital kaysa po sa militar kasi like mas lagana po siguro yung mga problema sa sa mga sakit like sa mga mamamayan. Hmm, tama. Anong klaseng sakit ang tinutukoy mo, Jabez? Iba-iba naman po like in general po since sa ospital naman po siya. Okay, naiintindihan ni teacher. Ngayon, gustong malaman naman ni teacher kung nadalian ba ang lahat or nahirapan sa dedesisyon kung kayo ay sang-ayon o hindi. Ali, maaari ko bang malaman kung nahirapan o nadalian ka sa Teacher, pagdedesisyon? teacher, naririnig po ako. Yes, Ali, naririnig ka? Sa akin po, teacher, medyo nahirapan po kasi po, usalang alang po at sa decision po namin kanina. Pero madali naman po yung mga tanong po. May mga malalalim lang pong mga salitang hindi ko po gaanong naunawaan. Ayun lang po. Maaari ko bang malaman kung ano yung mga salitang hindi mo masyadong naunawaan, Ali? Teacher, yung ano po, yung alyansa po. Alyansa. Ang ibig sabihin ng alyansa ay ang pakikipag-cooperate sa iba't ibang bansa or sa iba't ibang tao. Naiintindihan ba? Yes, Blessy.
Ako naman po, nahirapan din po kasi pag binabasa po yung mga sitwasyon, dalawang perspective po yung tinitingnan ko. Yung naunang kung positibo po, tsaka yung negatibo, at kung ano po yung magiging resulta pareho. Tas doon po ako bumabase sa kung ano po yung isasagot ko. Ayan, nakakatuwa si Blessy. Ano, iniisip niya kung ano yung resulta ng bawat desisyon na ating gagawin. Ngayon naman, since nakapagdesisyon kayo, ano yung mga yung mga isinaalang-alang nyo bago kayo magdesisyon? Tay, sige nga. Teacher, sa pagdedesisyon po kanina, isinaalang-alam ko po yung pagiging isang mamamayan po sa ating bansa at yung epekto din po nito sa kapwa ko. Tama, ano, dapat pag nagdedesisyon tayo, hindi lamang yung sarili natin yung tinitignan natin. Pagkus pati yung buong, yung mga tao rin sa paligid natin. Yes, Marco? Sa bahagi ko po, teacher, yung consequence po mismo ng isang desisyon kasi hindi lahat ng desisyon, sabi nga 'di ba na every choices have its own consequences. So doon po tinitimbang ko, teacher, kung ano po yung mas matimbang na mas maiging gawin at mas maiging ipatupad sa mga choices po na nabanggit. Okay, kakatuwa, ano. Dapat talaga kapag nagdedesisyon tayo, titimbangin muna natin kung ano yung mas nakakabuti para sa lahat. Ayan. At ang huli, may nabago ba? Noong naririnig nyo yung mga perspektibo or opinion ng inyong mga kaklase, may nabago ba sa inyong mga kasagutan or sa inyong pag-iisip? May mga aha moments ba kayo na, ay, oo nga, tama yung paliwanag ni ano, na baka ganito, ganyan. May mga ganong moments ba kayo habang ginagawa natin ang gawain? Yes, Blessy? Yung sa point po kanina o yung sasagot po ni Marco kanina, which is yung hindi po dapat tayo mag-settle sa sub-level solutions kasi mas mahalaga pa rin po yung nakikinabang ang lahat kaysa sa tayo lang. Tama, ano. Yes, Ali? Sa akin naman po, teacher, same din po na yung sagot po ni Marco kanina. Napakaganda pong isaalang-alang po natin yung long-term solutions po kaysa po sa panandalian lamang at iilan lang po ang makikinabang. Ayan, malalaman natin sa ating kasagutan ano, na nakatutulong talaga yung pagiging bukas ang isip sa ating diskusyon ngayong araw. At dahil nagustuhan ni teacher ang sagot ng lahat, may isa pa akong hinanda na sorpresa para sa inyo. Ito ay tinatawag na Pasya Saysay. Well, ayan. Para sa panuto ng ating gawain, kayo ay manonood ng 3 historical na event na naglalahad ng mga suliranin at habang pinapanood nito, inyong susuriin kung ano ba yung ipinapakitang suliranin at sitwasyon doon. Ngayon, gusto ni teacher na isipin ninyo or isaalang-alang nyo na nabuhay kayo sa panahong iyon at inaasahan ko na pagkatapos ng panonood ay maglalahad kayo ng kahit isang makatwirang solusyon para sa suliraning ikinaharap noon. Naiintindihan ba? Naiintindihan ba ang panuto? Maaari bang makakita si teacher ng heart reactions? Ayan. Para sa unang video, ayan. Ngayon, gusto ni teacher malaman kung ano sa tingin nyo ang suliraning
sa suliranin noong panahong iyan? Teacher, wala pong sound yung video. Ay, walang sound. Okay, for a while. One more. World War I was an international brutal conflict between 1914 and 1918. Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, also called the Central Powers, fought against Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States, which are the Allied powers. Thanks to new military technologies and the horrors of trench warfare, World War I saw unprecedented levels of carnage and destruction. It ended with the defeat of the Central Powers and the death of more than 16 million people throughout Europe and the world. Ayan. Naiintindihan ba ng lahat? Narinig na ba ng lahat ang nasa video? Ayan. Maaari ko bang malaman kung ano sa tingin nyo yung suliranin sa video na aking pinanood? Sino maaaring sumagot? Jabez? Ano sa So, tingin mo yung suliranin? Ayan, sige. So, based po dun sa video, yung yung problem ko is mayroon pong world war. Is may hidwaan po sa mga iba't ibang bansa. Ano pa ang inyong napansin? May digmaan. Anong naging resulta ng digmaan? Yes, Juliana? Madami pong mamamayan na namatay po or naapektuhan po dahil sa digmaan. Tama, madaming mamamayan ang namatay at naapektuhan. Ngayon naman, gustong malaman ni teacher kung ano ang naisip niyong solusyon nung pinapanood niyo yung video. Yes, Irene? Teacher, sa akin po, since may war nga po, pwede po silang yung mga countries mag-usap na lang po and settle the conflict po mismo. Extent po na nag-declare po sila ng war. Tama, maganda yung idea ni Irene na mag-usap ang iba't ibang leader ng bansa dahil parang si Irene naniniwala din si teacher na wala namang hindi naayos na problema kapag pinag-uusapan. Ayan. Sumunod naman. In 2017, more than 37% of adults in the U.S. got a flu shot. Roughly 80,000 died from the virus in the U.S. But in 1918, there was no flu shot, and at least 50 million people died around the world. That flu was known as the Spanish flu, and it is the second deadliest plague in history, after, well, the plague in the 1300s. Ayan. Ngayon, sa tingin nyo, ano yung suliranin na kumakalat noon? Base sa video na napanood ninyo. Yes, Isis? Ano po? Plague po or Spanish flu po ba? Tama. Spanish flu. Ano ang naging resulta ng pagkalat ng Spanish flu, Isis? Marami pong namatay as stated nga po sa sa video. Marami pong namatay sa Europe kagaya po ng sinabi dito na 50, halos mahigit 50,000 po. Tama, halos 50,000 ang namatay dahil sa sakit na kumakalat. Ngayon, maaari ko bang malaman kung ano ang naging aksyon o naging tugon ng grade 8 Masugid? Yes, Tay? Kung ako po tatanungin teacher, yung magiging tugon ko po or nakikita ko pong tugon dito is unahin po ng government yung sistema or pag-aayos ng sistema ng mga ospital para po makapag-come up po sa gamot para sa nangyaring flu. Tama, para masolusyonan agad yung flu. Pero kasi, noong panahong ito, wala pang masyadong na-create na gamot or
mga flu shot. Kaya sobrang dami talagang kumalat. Kaya maganda yung naging tugon ni Thea. At panghuli, The Great Depression was the most severe and longest economic downturn in modern history. Lasting from 1929 to 1939, the Depression wasn't just a downturn for the United States, it permeated throughout the entire world's economy. It caused massive unemployment, spiking to 25%, incredible declines in prices through deflation, bank runs, and high poverty and homelessness. While it was a global depression, during the Great Depression, the US experienced its effects worse than any other country. ayan. Para naman sa Great Depression, ano yung napansin yung naging suliranin? Yes, Marco? Teacher, nagkaroon po ng decline po ng pagbaba, yung tinatawag po nating deflation sa economics. Na bumaba po yung bumaba po yung mga job opportunities, pati yung value po ng pera. Tama, si Marco, ano? Tama yung pag-unawa ni Marco sa naging suliranin dito. Ngayon naman, gustong malaman ni teacher kung ano ang naging tugon ng grade 8 Basugid sa baba ng stock market noon. Sino gustong mag-try sumagot? Try lang. Sa tingin nyo, anong pinaka magandang tugon para sa problema na ito? Yes, Thea? Try lang po, teacher. For me po, yung magandang tugon po para sa naging problema na ito ay yung sa sistema po mismo ng ekonomiya na maaari po nating simulan sa lokal na pamahalaan hanggang sa national level po. Nakakatuwa si Thea, talagang inugat niya kung saan dapat magsimula yung pag-aayos ng problema. Ayan. Dahil natuwa si teacher sa mga inyong kasagutan, may ilang katanungan lamang ako. So, para sa atin, nahirapan o nadalian ba kayo na maunawaan yung mga suliranin na ipinakita kanina? Jabez, nadalian ka ba o nahirapan maunawaan? Medyo nahirapan po kasi kapag magdedesisyon po like in ganong kataas na level po, ang dami pong mga factors na kailangan pong i-consider like yung mga mamamayan, like budget, ganun. Tama, dapat bago tayo magdesisyon, dapat may mga bagay tayong kino-consider. So, since paano nyo sinuri naman yung mga iminungkahi yung desisyon para matugunan bago gumawa ng desisyon? Like, 'di ba, nag-consider na kayo ng mga factors. Ano naman yung mga mali. Sorry, mali ni teacher. Paano nyo sinuri yung mga nilapag nyong solusyon bago kayo magdesisyon na, ito talaga yung yung ipapatupad ko na tugon. Yes, Irene? Sure, kasi po sabi niyo, isa na kailangan namin ilagay yung sarili namin dun sa panahon na yun. So, that's one thing po na nagpa sa amin ang tawag dito, teacher, nagpa-help sa amin para mag-decide kasi kailangan muna namin ilagay yung sarili namin. Kasi wala naman kami dun, teacher pero ilalagay namin yung sarili namin para makapag-isip kami ng solusyon na gusto po namin. Tama, How about si Blessy? Ayun po, kagaya na rin po, una pong factor is yung, kagaya po nung sinabi ng kaklase namin si Irene na ilagay yung sarili sa sitwasyon. At the same time po is,
alamin po yung root causes kasi present na po sa video yung mga results. So, kumbaga parang iisipin na lang po namin, okay, so ano ba yung posible na nangyari para mag-result sa ganitong sitwasyon. Tama, dapat inuugat talaga natin ang isang sitwasyon bago tayo gumawa ng desisyon. Kasi mahirap naman na gumagawa lang tayo ng desisyon pero hindi natin iniisip kung saan ba talaga nagsimula ito. Ayan. Sa inyong palagay, ano yung maaaring maging epekto ng inyong mga naging desisyon sa lipunan? Di ba gumawa kayo ng mga tugon na para sa mga problema ng lipunan? Sa inyong palagay, paano nakakaapekto yung mga ginagawa natin na tugon? Bukod kay Blessy, Ali? Teacher, maaari po bang ulitin po yung tanong po? Ayan, sige, ulitin na lang ni teacher. Sa iyong palagay, ano yung mga maaaring maging epekto ng um, mga naging desisyon natin or mga naging tugon natin sa lipunan? Base po sa mga sagot po nila kanina, teacher, doon po sa mga solusyon na gagawin po nila sa mga problema pong ipresenta kanina. I think po, magkakaroon po ng positibo at negatibong epekto po ito sa lipunan po natin. Positibo po kasi makikater po yung mga pangangailangan ng mga tao as well as masusolusyonan po yung mga problema po. However po, magkakaroon din po ng negative kasi yun nga po, gaya ng nabanggit ng kaklase ko po kanina, ay kailangan pong i-consider yung mga factors po such as yung budget and yung iba pa pong factors na magli-lead po sa negative side po ng solusyon po na iyan. Thank you po. Ayan, tama si Ali, ang bawat desisyon natin ay may maaaring maging positibo at negatibong epekto. Maaari nating makita ito sa kalalabasan ng ating mga naging desisyon. Ngayon, nung kino-consider nyo yung iba't ibang factors, nilalagay nyo sa sitwasyon yung sarili ninyo at inaalam nyo yung root cause, ano yung ginagamit nyong ano yung pinapahalagahan yung uri ng pag-iisip nung ginagawa nyo ito? Sa inyong palagay. Yes, Isis? Ay, audible po ba ako, teacher? Yes, Isis. Sa palagay ko po, yung pinag-uugatan po kasi ng mga sagot po kanina, para po lumabas iyon, dapat po ang isa pong tao ay merong critical thinking skills po. Kasi po, ang nangyayari po, pag ang isang tao ay may mababang critical thinking skills, hindi po kasi yan mapapalabas. Kagaya po ng factors to consider. Pag ang isang tao po ay wala pong critical thinking skills, hindi po niya yan maiisip na may mga factors po to consider bago po magdesisyon or meron pong consequences yung mga desisyon niya. So, para sa aking palagay po, para po makaabot po sila sa point na yan, dapat mo meron silang critical thinking skills po. Tama si Isis, no? Sa inyong palagay, ano ba yung critical thinking? Ang lahat ay gumamit ng critical thinking kanina. Yes, Tay, ano ang critical thinking para sa'yo? For me po, teacher, yung critical thinking is yung pagsasaalang-alang po ng mga desisyon or yung pagkita po natin in a multidimensional way yung mga nagiging problema, yung mga nagiging sitwasyon para pa mag-come up po tayo sa mas matimbang or mas makabuluhang desisyon. Tama si Thea, Ang critical thinking ay ginagamit natin para mag-evaluate, mag-analyze ng mga objective information para mag-come up tayo sa isang reasonable na judgment sa mga bagay. Ngayon, paano nyo kaya pinapahalagahan? Sa tingin nyo, paano nyo pinapahalagahan yung critical thinking sa inyong pang-araw-araw? Yes, Irene? Teacher, sa akin po, pinapahalaga siya. In a way po na di po ako naniniwala agad sa isang bagay. Like, kailangan ko po siyang pag-isipan mabuti.
kailangan ko po siya, katulad po na sinabi niyo, kailangan ko po siya i-evaluate if tama po ba yun, makakatulong po ba yun sa akin before accepting it po or mag-decide from there. And para po magkaroon po ako ng reasonable na judgment po or decision po sa isang bagay. Tama, dapat pag-isipan nating mabuti sa paggamit ng ating mga isip sa pagdedesisyon, kailangan natin pag-isipan ang ating kailangan natin itong pag-isipan. And with that, napapakita natin na gumagamit tayo ng critical thinking kasi rational yung nagiging decision natin once na pinag-iisipan natin kung ano ba yung mga gagawin natin. And last, paano nyo kaya maisasabuhay yung critical thinking sa paggawa ng desisyon? Yes, Tay? For me po, teacher, yung pagpa-fact checking po natin dahil hindi po dapat bias sa mga nalalaman or nakikita natin, lalo na po sa panahon ngayon na talamak po sa aming kabataan yung pagiging babad po sa social media. Tama, yung fact-checking, saan nyo pa ito ginagamit bukod sa pagsusuri ng mga information galing social media? Saan nyo pa siya ginagamit? Jabez, saan pa ginagamit ang fact-checking? I think, sa kapag may mga news, pwede po natin malaman, pwede po natin tingnan kung credible po ba yung source ng news na yan or not. Tama, How about ISIS? Siguro po pwede pa po natin magamit ang fact-checking in a way na titingnan po ba natin if tama po ba yung desisyon na ating ginagawa. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, na pag meron ka pong critical thinking skills, tinitingnan mo po ang factors to consider o yung mga consequences ng inyong desisyon. So, magagamit po dito yung fact-checking if titingnan nyo po siya in a way na if tama po ba or maganda po ba yung consequences ng inyong desisyon, yun po. Ayan. Nakakatuwa ang inyong mga kasagutan. Halatang-halata na araw-araw ginagamit ng grade 8 masugid ang kanilang critical thinking. So, ayan. Para naman sa ating talakayan. Pero before pala tayo mag-proceed sa ating talakayan, Blessy, maaari mo bang basahin ang ating layunin para sa ating klase ngayong araw? Sa katapusan ng leksyon, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Nasusuri ang naging tugon ng mga bansa sa iba't ibang suliranin pagkaraan ng digmaan. B. Naipapakita ang masusing pag-iisip sa pagbibigay katuwiran sa mga tugon sa iba't ibang suliranin. At panghuli, letter C. Nakakabuo ng organisadong presentasyon na nagbibigay katuwiran sa mga tugon sa iba't ibang suliranin. Ayan. Dahil matapos ng basahin ng ating layunin, dumako tayo sa unang parte ng ating talakayan, ang League of Nations. Sinong nakakaalala dito ng suliranin na kinaharap ng League of Nations? Bago yung unang video na present ni teacher, ano kaya yung suliranin doon? Sino ang nakakatanda? Marco, natatandaan mo ba kung anong suliranin? Ay, si Juliana. Natatandaan ni Juliana kung ano ang suliranin noon. Ito po ba yung may nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa at nagkaroon po ito ng epekto na kung saan maraming tao po yung namatay? Yes, tama si Juliana, Ang League of Nations ay nagsimula sa unang digmaang pandaigdigang noong 1914 to 1918. Ito ay kinasangkutan ng mga Central Powers, kabilang dito ang Austria-Hungary, Ottoman Empire, Germany, at nakalimutan ni teacher yung isa, pero aalalahanin ko para sa inyo, Hungary. Okay.
Ayan. Ang digmaang pandaigdigan na ito ay nag-cause o nagresulta ng pagkamatay ng maraming tao. Tinatayang 9 million na sundalo at 7 million na sibilyan ang namatay noon. At bukod pa rito, iniwan ng World War I ang Europa sa pagkalugmok. Yes, Russell? Teacher, may tanong po ako. Yes, ano yun, Russell? Ano po nakakaapekto yung kawalan ng partisipasyon ng ilang makapangyarihang bansa sa bisa ng League of Nations bilang tagapangalaga po ng kapayapaan? Maaari mo bang ulitin ang iyong katanungan, Russell? Paano po nakakaapekto yung hindi po pag-participate ng ilang makapangyarihang bansa po sa League of Nations bilang tagapangalaga po ng kapayapaan? Okay. Kasi ang League of Nations ay gumagana siya sa prinsipyo na kung saan ang mga bansa ay dapat nagtutulungan para maayos yung isang alitan. Pero kung ang mga bansa katulad ng United States ay hindi sumali rito, alam naman natin na malaki ang United States, malaking kawalan ng kahinaan, malaking kawalan ng kalakasan ang hindi pagsali ng United States dahil nakalin ang League of Nations sa pagtutulungan ng mga bansa. Nasagot ko ba ang iyong katanungan, Russell? Opo, teacher. Thank you po. Ayan. So, asan na ulit tayo? Ayan, iniwan ng World War I ang Europa sa lugmok na kalagayan. Kaya, after World War I, natapos ang World War I noong November 11, 1918, yung mga leader ng mga bansa, parang nag-rise. Yes, Casey? Teacher, bakit po kaya mahalaga ang kolektibong pagkilos ng mga bansa sa pagresolba ng pandaigdigang suliranin at ano po ang maaaring mangyari kung ito po ay kulang? Can you repeat the question? Bakit po kaya mahalaga ang kolektibong pagkilos ng mga bansa sa pagresolba ng pandaigdigang suliranin at ano po ang maaaring mangyari kung ito po ay kulang? Okay. Mahalaga ang kolektibong partisipasyon ng mga bansa sa pagresolba ng alitan dahil since pandaigdigan nga siya, lahat ng bansa ay damay. Casey, maaari mo bang ulitin yung last na question mo? Yung pangalawang Yung question. pangalawang question naman po is, ano po ang maaaring mangyari kung ito po ay kulang? Maaaring hindi mag-work ng maayos dahil syempre, pag hindi nakipag-cooperate ang isang bansa, hindi naman natin mapipigilan yung hindi natin mapipigilan yung mga desisyon nila. Like, hindi natin siya maneutralize. Paano kung gusto ng Japan na sumugod dito? Hindi naman sila nakikipag-cooperate sa samahan natin. Wala tayong magagawa. Kaya, ang kalalabasan lang nun ay kaguluhan. Ayan. Nasagot ko ba ang iyong katanungan, Casey? Yes po, teacher. Thank you po. Ayan. Thank you. Nasaan na ulit tayo? Ayan. Kaya yung mga leader noon ng Allied Powers katulad ng Russia, ng United States, ng UK, Italy, and France, parang umusbong sa kanila yung pagnanais noon na bumuo ng isang samahan na ang goal ay kapayapaan. Kaya dito, noong 1919, time's up na lang. So ayun, class, I would like to end
with the saying na, hindi, marapat sa pagresolba ng mga suliranin, mahalaga na gamitin natin ang ating critical na pag-iisip or masusing pag-iisip para makagawa tayo ng isang rational na desisyon. Ayun lamang po at maraming salamat. Congrats, Teacher Ju. So with that, we end our demo session po. For now, let's have our feedback session. So for our evaluators, may we request po to limit your feedback to 1 minute since Teacher Ju will receive your comments naman po, no? So she may review them afterwards na lang po since may susunod pa po kaming demo. So we hope you understand. So Teacher Ju, you may introduce your evaluators po. For my evaluators po, we have here Teacher Jonas po, 4th year Soksay major po. Hello, good morning. Una sa lahat, no, pagbati at pagpupugay sa matagumpay na demo ni Teacher Justin. Para sa unang comment, let's start with continue. Una, maraming ginamit na website, no? And maganda siya kasi akma rin yung paggamit ng mga website sa pagtalakay ng paksa tsaka sa bahagi ng talakayan. And pangalawa, yung paggamit ng matrix. It's commendable lalo na sa pagtalakay ng world history para makita yung pagkakaiba ng suliranin, tungkol at epekto sa talakayan. And maayos rin na nalinaw at naiproseso ni teacher yung mga sagot ng mga students. Lalong-lalo na nun, minsan nagdadagdag si teacher, minsan nagbibigay si teacher ng follow-up questions which makes the questioning rich. And next, paggamit ng mga akmang video clips, mahusay. At panghuli, mahusay na naihahayag ni teacher yung mga katanungan. Kumbaga, kung masyadong complex yung tanong, nagiging bite-size to sa mga students. Kaya maganda rin yung nabibigay na sagot ng mga students. And for the avoid naman, si teacher hindi masyadong nag-i-smile, lalong-lalo na sa umpisa. Though nag-i-smile siya at some point, pero masyado siyang serious. Though naiintindihan naman. And sunod, yung transition sa pagitan ng mga talakayan, halimbawa from preliminary to motivation to activity analysis, hindi gaanong seamless. Kumbaga, hindi na i-connecta ni teacher yung pagtatapos ng bahagi sa pag-uumpisa ng susunod na bahagi. And pangatlo, yung paggamit ng all caps sa presentation is not commendable kasi sundin pa rin natin yung tamang grammar structure, no? Ng mga text na nilalagay sa presentation. And panghuli, maganda sana yung paggamit ng matrix kung sinamahan ito ng paggamit ng timeline. Kasi nakita ko yung content, sunod-sunod siya from World War I, Spanish flu to Great Depression. Maganda sana na makikita paano nag-lead up yung mga historical events na yun sa bawat isa. And ayun lang, maraming salamat, teacher. Thank you po. Next naman po si Teacher Nina. Yan, magandang araw sa ating lahat. Una sa lahat, pagbati sa inyo, Teacher Tin. Sige, mag-umpisa na lang din muna ako sa avoid para matugtungan ko na lang muna yung kay Teacher Jonas. Mula dun sa avoid, siguro baguhin natin yung paggamit natin sa katapusan ng leksyon. Imbes ay gamitin natin ay sa pagtatapos ng aralin. Bukod dito sa mga nabanggit din ni Teacher Jonah, sa pagtatanong ng klase na wala na kasing pagiging student-centered na nag-umpisa na yung lecture. So nung lecture, si teacher na lang din nagsasagot. Pwede ang gawin ng guro, halimbawa na lang ay nagtanong ang estudyante. Yung tanong naman ng estudyante, very general. Pwede nating bigyan pa iyon ng diin sa pagbibigay din ng mga halimbawa pa. O halimbawa sa iyong grupo, kapag walang nag-participate, anong mangyayari? So pwede maging ganun yung mga detalye na pwede nating i-add. No? Sa continue naman, continue na mag-affirm dun sa mga sagot ng estudyante. Maganda yung paglilinaw dun sa mga salitang hindi naiintindihan ng mga estudyante. At paggamit ng mga iba't ibang website na makatutulong doon sa aralin, no? At sa susunod din, pwede rin tayong gumamit ng mga iba pang halimbawa para mas maintindihan pa ng mga estudyante. Dahil very complex kasi yung pagsusuri ng pandaigdigang gera, no? So,
basically mahirap siya for the students to learn. But when we use things na mas makakatulong at mas malapit sa kanila, mas maiintindihan nila to at mas masusuri talaga nila or mas maintindihan nila yung value. But overall, lumabas naman yung value at um, kaya pa natin siyang mas pag-igihan at mas i-apply pa sa buong LP or sa buong aralin. Maraming salamat. Thank you po. Next po si Teacher Kenneth po. Si Teacher Kenneth po ay PNU alumni po from Saksay Major. Hello, magandang umaga. Rinig ba ako? Yes Okay, po, no. teacher. Ayun, una ay mahusay o pagbati sa naging mahusay na pagpapakitang turo, no, sa subject na ito. At siguro yung una muna ay continue, no. Ang pinaka-highlight para sa akin ay very welcoming ang demeanor o kalmado ang demeanor ni teacher sa buong klase o sa mga estudyante. At kita yon dahil lagi mo kinukumusta yung partisipasyon ng mga estudyante mo. At dahil nga lagi mo kinukumusta, doon ka rin nakakapag-execute, no, ng mga magandang tanong o nakakapagbigay ka ng mga magandang klase ng katanungan. Sa void naman ay may downside, ang pagiging masyadong kalmado. At yun ay yung pagiging monotone. Huwag kang mag-alala dahil nare-repaso naman ito, lalo na kapag pagdating mo sa field studies at sa teaching internship o sa PT. So saang aspect ka naging monotone sa voice, sa transitions at sa pag-comment sa mga responses ng mga estudyante. Nabanggit naman yun ng mga naunang nag-evaluate kanina. At sa suggestion ko naman, especially sa panlinang na gawain, maaaring gumamit ka siguro ng mga contemporary issues para makapagbigay ng context sa magiging tatalakayin mo sa abstraction. Kasi ang kahalagan sa kasaysayan ay ang pagtingin mo sa mga patterns. Kumbaga, makakatulong yun sa magiging tugon nila sa opportunities at threats sa SWOT analysis. So yun lamang, sa iba ko pang komento, nasa continue and avoid na yun, pakicheck at pagbati muli sa mahusay na pagpapakitang turo. Maraming salamat po. And last po si Teacher Vivian. Hello, Teacher Justin. Congratulations. Ayun, so very timely at relevant yung naging topic mo tungkol sa global recovery tsaka yung post-war, no? Gusto ko lalo yung na-highlight mo doon yung value ng masusing pag-iisip sa gitna ng mga krisis at kasaysayan. So, congrats kasi napalabas mo yung values to be developed, which is yung critical thinking na sagot ni student na ni Isis. Ayun. So, ang lakas ng integration mo ng critical thinking doon sa activity mong pasya-saysay, hindi mo lang pinakwento sa kanila. Yun nangyari, pinagawa mo rin sila para ma-analyze na yung mismong situation. And suggestion ko lang para mas stretch mo yung masusing pag-iisip, no? Magbigay ka ng katanungan sa kanila para mas masuri pa nila ito. And overall, napaka-structured at thoughtful ng lesson plan na ito. Good job. Thank you so much po. Thank you po. Pwede pong ma-request yung participants and evaluators to open their cams po for auto-op. For photo-op lang po. Yan po. Ayan. May habol pa po ba? Ayan. Wala. Ayan. Ayan. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.